Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Moses Moses ni Rogelio Sicat, ibinuod ni Eric O. Carino. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Moses Moses ni Rogelio Sicat, ibinuod ni Eric O. Carino. Pinag-uusapan ng magkapatid na Ana at Regina Calderon ang tungkol sa kalagayan ni Aida ng anak ng isang politiko. Nasa gayon silang pagkukwentuhan ng tumambad sa pintuan ng kanilang apartment ang alkalde at ang konsehal. Naparoon sila upang magdeskargo. Pinakiusapan nila si Regina na iurong niya ang kasong isinampa laban sa anak ng alkalde at upang ihingi ng tawad ang ginawa nito sa kanyang anak. Dahil isang malaking kaabalahan di umano ang ginawa ng anak ng alkalde kay Aida. Tinangka ng alkalde na ayusin na lamang ito sa labas ng husgado, ayon na rin sa rekomendasyon ng kumpare niyang si Judge Joaquin. Nubok niyang ipanregalo sa kaso ang 10,000 piso. Tinanggihan naman ito ni Regina at naging mainit ang pagtatalo ng magkabilang panig. Nanindigan pa rin si Regina na itutuloy niya ang kaso laban sa anak ng alkalde at ihahanap niya ng hustisya ang sinapit ng kanyang dalaga. Inamo naman siya ng alkalde at binantaan si Regina na mapupunta lamang sa walang kanyang ipinaglalaban. Pagkatapos sumibat ang sasakyang kinalululanan ng dalawang bisita ay napaupo si Regina sa isang tabi. Tumayo sa harapan niya ang panganay na anak na si Tony. Iusap ang anak sa kanya na iurong na lamang ang demanda. Naniniwala siya na mapupunta lamang sa wala ang kasong iyon, subalit naninindigang muli si Regina na lalaban siya kahit na ipanlalaban niya ang sarili niyang kuko sa malalaking bato. Naputol na lamang ang pagtatalo ng mag-ina nang mapansin nilang pababa ng hagdan si Aida. Doon lamang niya naalalang magpabili ng gamot sa butika para sa dalaga. Si Tony ang lumabas ng bahay upang bumili ng gamot. Pagkaalis ng binata ay siya namang paglapit ni Ben na takot na takot. Ipinagtapat nito sa ina na bitbit ni Tony sa kanyang paglabas ang isang labis pang nabahala si Regina nang ipagtapat ng bunsong gabi-gabing lumalabas ng bahay si Tony para hanapin ang anak ng alkalde. At upang saglit na mapanatag ang kalooban ni Regina ay pinagpahinga muna siya ni Ana. Nalimpungatan lamang siya nang marinig ang tunog mula sa nabasag na bote ng gamot na natabig ni Aida. Dali-dali namang lumapit si Regina sa kinaroroonan ng anak. Tinis niyang nagkalat na bubog sa sahig at nangusap ang anak na dalaga sa ina at sinabi rito ang paghanga niya sa kanyang kuya Tony. Katulad ni Regina, nababahala rin siya sa kanyang kuya. Umaga na noon at naiwang mag-isa sa Regina samantalang namamalikmata siyang nakatingin sa pinto nang dumating ang isang taxi sa tapat ng kanilang bahay. Takot na sumibat sa loob ng bahay si Tony. Ipinagiganti niya ang sinapit ni Aida sa anak ng alkalde. Hindi pa man napipigil ni Regina ang plano ng anak na tumakas ay dumating na ang pulis kasama ang alkalde. Nasuko siya sa batas. Maluwag naman siyang isinuko ni Regina sa kanila, subalit pinagtulungan nilang ang walang kalaban-labang si Tony. Mabilis na inagaw ni Regina ang sandata ng isang pulis at niya ito sa kawawang anak. Makalawang makapagpaputok si Regina at bago pa man maagaw ng pulis ay bumagsak na si Tony. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Moses Moses ni Rogelio Sicat, ibinuod ni Eric O. Carino. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!